Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Napanatili po nito ang kanyang lakas na umaabot po sa 65 kilometers per hour near the center o maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center at pagbugso o gustiness na umaabot po sa 80 kilometers per hour. At base po sa ating analysis, nakita natin ang sentro nito sa layong 335 kilometers silangan ho ng Virac, Catanduanes. So yung mata po nito ay nasa dagat ho, nasa east of Bicol region ang ating estimate ng kanyang sentro. So ang kanyang movement for the past few hours ay pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. So kung mapapansin niyo po, yung kanyang movement mabagal pa rin talaga over the past few hours at sa mga susunod na oras, ina-expect natin mabagal yung pagkilos nito. Isa po ito sa mga hindi magandang senaryo na nakikita natin dahil ibig sabihin po niyan, kahit hindi pa po nagla-landfall itong bagyo ay babad po tayo sa mga pag-ulan and yung impact din ng wind posibleng ma-expose yung ating landmass dito sa Bicol region, some parts of Eastern Visayas at yung natitirang bahagi pa po ng Luzon dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Sa track po na ipinalabas ng Pag-asa kaninang 11 a.m. ay makikita po natin that in the next 24 hours, ang kanyang sentro ay tinatayang nasa 280 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. So nasa dagat pa rin po yan bukas. Ang kanyang sentro, nasa dagat pa rin bukas. At posible na kung hindi po magbago yung kanyang track at direksyon, ay posible po itong mag-landfall bukas ng gabi. So andito po, makikita po natin 24 hours and then posible mag-landfall tomorrow evening. So by 48 hours from now, severe tropical storm na po ito in the vicinity of Mayoyao, Ifugao. So makikita din po natin na posibleng landfall scenario po nito ay dito sa Northern Luzon. Kaya lang, importante din hong ma-remind po tayo na hanggat nasa cone of probability po yung inyong mga lugar, ibig sabihin ay posible rin pong mag-landfall doon. Posibleng northward or southward pa po ng ating track. Samantala, in the next 72 hours, ine-expect natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na ng 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, Bacnotan, La Union. So nasa labas na po ito ng landmass by 72 hours. And then 96 hours, posible na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So sa Saturday morning pa po yan. Kaugnay dyan ng signal number 2, nakataas na po ngayon sa Catanduanes. Ibig sabihin po niyan ay posible ang minor threat to life and property. Minor to moderate threat to life and property. Signal number 1 naman po nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at maging sa Tarlac. Sa Zambales ay signal number 1 din, kasama po dyan ang Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, signal number 1 na rin ho tayo ngayon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ng Pulillo Islands, Masbate kasama po ang Dicao Islands at Burias Islands, sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Albay at Sorsogon. Signal number 1 pa rin po doon. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Group.